Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Krishnan Gravides, malusutan kaya para sa corona ng Miss World 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Krishnan Gravides tayo ngayon. Delikado nga ba ang laban ni Krishnan Gravides para sa corona ng Miss World 2024 Philippines? So syempre marami na-excite para kay Krishnan Gravides dahil nga alam naman natin na isa to sa mga pinakamagandang kandidata na lumalaban sa mundo ng pageantry pagdating dyan sa mga national pageant na talagang masasabi mo, nako, basta Krishnan Gravides caliber yan. So kahapon, naganap nga ang swimsuit competition ng mga kandidata, yung kanilang swimwear competition dito sa Aqua Boracay last night. Talaga naman masasabi ko, ang bongga ng mga girls at kabugan talaga ang mga kandidata. Hindi rin nagpahuli, syempre ang pambato na talagang ng Baguio na masasabi ko, oh my gosh, grabe si Krishnan Gravides lumampa. Yung pasarela niya talagang masasabi ko, gustong gusto ko talaga kung paano siya umatake talaga sa floor talaga. Masasabi natin na iba talaga ang Krishnan Gravides, yung galawan niya, styling niya, at saka ang Diyosa ng dating. At saka, syempre, hindi rin nagpakabog ang mga ibang kandidata at talagang masasabi ko din, takaw eksena din talaga yung mga girls na lumalahok dito sa Miss World Philippines for 2024 at lahat sila ay kabugera. Diyos ko. Kaya naman, syempre, hindi talaga nagpahuli at ang nakalusot sa Miss World Philippines 2024 Beachwear Beauty Top 12 ay si Miss Capiz. Si Miss Capiz, grabe no, ang sexy. Talagang iba din yung datingan ni Miss Capiz. Gusto ko yung styling niya, gusto ko yung pagka-curly ng hair niya, at gusto ko yung talagang galawan niya. Grabe, panalo para sa akin. Si Iloilo City, yes, si Iloilo. Grabe ang taga Iloilo, no? Kumakabog talaga ng bonggang-bongga. Palaban si Miss Iloilo sa nakita natin Beach Beauty yesterday. Kung beauty ang pag-uusapan, kabog talaga. And then, of course, si Bicol Region. Isa din to sa mga masasabi ko na grabe din humataw at ang ganda-ganda. Andiyan din syempre si Kapitolyo Pasig. Ako talaga, ito si Rihanna Agata. Kung kaseksihan ng pag-uusapan, sexy talaga. Yung pasarela niya talagang winner. Isa talaga sa mga inaasahan ko na makikipagkabuga ng bonggang-bongga si Rihanna Agata Pangindian dito sa Miss World Philippines. And then of course si Pangasinan. Oh my gosh, ang galing din ng Pangasinan. Grabe, ang ganda. At saka syempre si Tarlac. Si Tarlac syempre inaasahan naman natin na talagang papalo naman talaga. Syempre si Jasmine Omay dito sa Miss World Philippines. At nakita naman natin kahapon talaga yung arangkada niya, no? Ang ganda. And then of course si Cavite. Hindi surprise na nakapasok si Cavite dito sa Beach Beauty Top 12. Last time din nakapasok din naman talaga siya sa Miss Universe Philippines. At winner ang kanyang eksena. And then of course, si Batangas. Oh my gosh, si Batangas, masasabi ko na gabi niya to. Sobrang talagang nag-shine like a diamond star talaga yung beauty ni Batangas. Si Manila, si Cebu. Actually, si Cebu kasi talagang favorite ko din talaga si Cebu. And then of course, Baguio. Tulad nga na sinabi ko, palaban talaga ang Baguio. At saka syempre si Pampanga. Yes, talagang hindi sila nagpahuli sa bawat eksena. At ito yung mga girls na nakapasok dito sa top 12 ng Beauty Beach dito sa Aqua Boracay. Ay nako, naniniwala ako na lahat sila ay deserve
Pero akala ko hanggang dun lang yon dahil namili pa sila ng top 8. Dito sa top 8 ay dito naloka ako kasi nalaglag ang mga front runners. Di ba? Dahil ang mga nakapasok ay si Miss Dasmariñas Cavite. Andyan din si Miss Cavite, talagang si Cavite hindi nagkamali ng pagsali dito sa Miss World Philippines dahil iba din talaga yung galing niya pagdating talaga sa entablado. At saka masasabi ko, hindi naman ako masusurprise kay Cavite kasi alam mo parang feeling ko forte niya tong Miss World kasi di ba magaling din siyang kumanta. Alam naman natin sa Miss World may mga opera doon. So yan. So, si Miss General Trias, dyan din, nakapasok din sa top 8 si Miss Bukidno at saka syempre si Miss Quezon Province, si Miss Iloilo, Diyos ko grabe naman kasi si Iloilo, and then si Bicol Region. Sabi ko nga si Bicol Region talagang palaban at syempre si Miss Batangas. Si Miss Batangas ang isa sa mga masasabi ko na talagang humahataw sa Miss World. Actually, kung pag-uusapan natin yung advocacy ni Miss Batangas, very legit to. At saka, siya yung masasabi ko talagang beauty with the purpose. Ang tanong, siya nga ba ang kakapog kaila Jasmine Omay, kaila Miss Baguio, Krishnan Gravides, at saka kay Pasig, kay Rihanna Agata. So, mga front runner dito. To be honest, yung mga front runner dito, syempre front runner yung mga yan, hindi yan magpapahuli sa eksena. Pero, nakikita ko rin na talagang kakabog ng bonggang-bongga ang mga hindi natin inaasahan katulad na ng mga nakapasok dito sa top 8 na Angel, di ba, ng Aqua Boracay. So ako, para sa akin si Krishnan Gravides, yes, magaling siya pagdating sa styling, talagang wala tayong masasabi. And then pagdating naman sa kanyang rampa, talagang masasabi ko yung pasarela niya, oh my gosh, very powerful eksena. But sabi ko nga, kailangan lang din maging kalmado lang ni Krishnan Gravides kasi dito sa nakikita ko, talagang pinapakita niya na she's a very powerful candidate. Tapos nandoon na talagang laban na laban siya. Kaya huwag masyadong gigil na gigil dahil maraming pwedeng makakuha o makasungkit ng corona ngayon ng Miss World. At dito nga sa Aqua Boracay na competition nila para sa beachwear nila, masasabi ko na medyo dito ipinakita na hindi lang sila Krishnan Gravides, sila Jasmine Omay ang mga kandidata na hahataw ng todo-todo dahil yung mga baguhan ay mga palaban din. So medyo kailangan mag-ingat dito si Krishnan Gravides. So para sa akin, para ba sa Miss World Crown, I think Krishnan Gravides pwedeng-pwede dahil yung ganda na meron siya, pero dapat kalmado lang talaga yung galawan niya kasi medyo nakikita natin na agresibo ang galawan ni Krishnan Gravides, and I hope na sana maano lang niya to, matansya lang niya yung mga galawan niya kasi alam naman natin sa Miss World, di ba, simple-simplihan lang. So wag niya sana kalimutan na ang Miss World at ang Miss Universe Philippines ay hindi sila magkaparehas. So sa Miss Universe Philippines medyo ayon agresibo ang mga girls doon, kumbaga palaban pagdating sa pasarela, pagdating sa eksena. Pero pag Miss World kasi, as long na mas simple ka, mas panalo ka. Diba? So yun, so sana maano yun, matansya lang yun ni Krishnan Gravides. Pero sabi ko nga, kung hindi naman makukuha ni Krishnan Gravides ang corona ng Miss World Philippines, pwede din siya sa Reyna Hispano-Americana dahil ayun, talaga sa Reyna Hispano-Americana, yung performance na pinakita ni Krishnan Gravides, suwak na suwak doon. At parang feeling ko, talagang kung hindi siya Miss World Philippines, pwede siyang mag-Reyna Hispano-Americana. Pero syempre, abangan natin dahil tulad nga ng sinabi ko, kailangan nga ng konting ingat sa performance na ipinapakita niya, sa mga galawan na pinapakita niya, dahil baka at the end of the story, biglang malusutan siya ng ibang kandidata. So, kalmado lang dapat ang galawan na ipakita niya para, alam mo yon, na makita ng yung talagang pagiging authentic niya. So, yun. So, kasi napaka-importante nun. Dahil, lalo na ngayon, di ba, may mga biglang umi-eksena ng mga kandidata. At isa nga dito sa mga nakikita natin, si Bianca Tapia, na medyo parang,
magandang kandidata to para sa Miss World. So, dapat mag-ingat talaga si Krishnan Gravides sa mga ipinapakita niyang galawan. But, syempre, first round pa naman to, marami pang mga eksena na pwede pa tayong, di ba, pwede pang bumawi, pwede pa nating makita yung mga galawan ng isang Krishnan Gravides. And I hope na kalma-kalma lang sana yung mga susunod niyang ipapakita. Kasi the more na mas simple ka, the more na mas panalo ka. Diba? So yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. So, thank you so much.